Sa edad kong 'to, nangunguha pa akong basura. Isipin mo 'yan, nung una nahiya talaga ako kasi madumi. Yung mga taong nakapagsuot nito, kada isa, kasama na sila sa kuwento nito, sa buong obra na 'yan. Kasi nandun lahat yung na-experience nila sa buhay. Kumbaga yung buhay nila, kasama na sila sa obra. Ang ginagawa ko po is, mixed medium na po kung tawagin yung art ko ngayon. Mixed media is pinaghalo-halong mga parang finding objects na parang mga sirang bagay na ididikit mo siya sa mismong canvas. Nag-pandemic, doon na ako nag-start mag full-time. Yung painting ko is maalat, hindi siya nabibili. Kaya napunta ako sa tsinelas. Nag-isip ako ng pwedeng makakaakit ng ibang tao. Natuwa ako nung nag-experiment ako, kinuha ko siya. Bale, nilinis ko na lang siya ng mabuti. Tapos nun, nung sinalpa ko na siya dito sa canvas, parang napatanaw ako, okay pala to. Parang gano'n. Ayun, parang nakadagdag lang siya sa mukha nung ginagawa kong art. Kaya siguro tutuloy-tuloy ko na yan, yung ganyang proseso na meron akong mga details na nakikita. Dati akong cook sa Sislingan and Gutuhan. Tapos yung boss ko doon may kapatid na artist. Tapos nagkataon, naghahanap siya ng apprentice kasi umalis yung tumutulong sa kanya. Then ako yung nireto nung kapatid niya, yung boss ko na sa Gutuhan. Tapos yun, kinuha na ako nun mula nung January 16 ng 2017. Doon ako nag-start gumawa ng mga canvas, nagmamantsa. Yun, kulang 4 years ako doon nagtrabaho. Mahilig na ako sa art eh. Kumbaga, nahinto ako kasi mas gusto kong kumita ng pera na mas mabilis. Tapos, hindi naman ako nakapag-aral ng college. Parang pabor lang sa akin siya na kinuha akong apprentice para yung pagmamahal ko sa art is lumapit ulit sa akin. Kaya pumayag po ako nun. Bilang apprentice, gaya po nito, ako po gumagawa niyan. Ako rin ang gumagawa ng canvas, ako din yung nag-i-sketch muna. Tapos yung boss ko nun, siya na yung nagpapaina lahat. Bali yung pinunasan kong painting, uulitin pa niya yun para ma-final. Ganun po yung trabaho bilang manchador. Kulang 4 years akong nag-apprentice. Tapos nag-pandemic, doon na ako nag-start mag full-time. As in, wala na akong ibang trabaho. Full-time is puro ito na yung ginagawa ko mula nung nag-pandemic. Gaano kahalaga sa inyo, sir, yung mga natutunan niyo dun sa pag-apprentice? Sobrang laki kasi lahat ng skills ko ngayon, sabihin na natin skills ko ngayon, nagagamit ko na siya para sa sarili ko.
Kumbaga, sobrang proud ako na ako yung napunta sa panahon na yun. Ako yung taong napili niya. Mas napakasarap sa pakiramdam nun kasi natututo ka na, kumikita ka pa. Hindi ko iniisip dati yung sinasahod ko dun eh. Priceless kasi yung matututunan mo sa kanya. Gusto ko kasi dati mga suril eh. Yung may mga malalalim na paghuhugutan. Yung hindi siya yung pag tinignan mo is yun na yun. Kumbaga merong mensaheng nakalagay doon sa loob ng painting. May kwento eh, kung ba't ako napunta dyan. Hindi dahil mahilig ako sa mga scrap. Siguro ang pinakakwento para sa akin is yung time na nasabihan ako ng buntot ka lang. About dun yun sa Ang dati ko kasing art is nahawig sa dati kong boss. Apprentice ako nun. Tapos nung pinakritik ko yun, tiningnan niya yung gawa ko. Ang sabi niya sa akin, hindi ikaw to. Hindi ito Mar Perez, sabi niya ganun. Hindi napaisip ako dun. Medyo hindi ako nakagawa ng ilang buwan dun eh. Kasi medyo dinamdam ko yun eh. Kasi sinabihan ka ng buntot ka lang. Meron din nagsabi sa akin, huwag kang gumawa ng tsinelas kasi magbabiral ka lang dyan, mga ganun. Yun. Nag-isip ako ng way kung ano yung magiging ako nung ginawa ko yan. Hindi niyo naman sir naisip na huminto. Para sa akin, mas matagal ang mas mahirap na matagal ang tsinelas kaysa magpinta. Dumating ako sa ganyang part, yung parang sa utak ko gusto ko nang huminto. Yung tipong napupuno na ako ng negative. Yung tipong wala na kasing dumadating sa akin dati. Parang tutuloy ko pa ba to? Tapos papasukan ka pa ng mga problema ng pamilya. Parang napupuno ka. Kasi wala nang dumadating sa'yo tapos puro negative pa yung pumapasok. Gano'ng kahalaga sa iyo sir na magkaroon ng sariling estilo? Sa aming mga artist, sobrang importante para sa akin. Kasi doon ka makikilala eh. Yung tipong kahit paulit-ulit lang yung ginagawa mo na yan. Pero iba-ibang form naman. Matik yun, ikaw yun. Parang ganun. Kung halimbawa, mayroong gumawa ng isang tao lang na uloy, hayop, puro ganun yung ginagawa niya. Matik yun, makikilala siya na siya yun. Parang ganun. Nung gumagawa ako nung gantong tsinelas, ang payo sa akin nung kapwa artist ko, gawin mo yung tsinelas na yun na ginugupit mo, gawin mo ng reference. Para hindi ka na lumayo. Para makilala ka man dito sa hinihiwa mo na yun na tsinelas. May nagagawa ka pa rin iba na painting na about din sa tsinelas. Kumbaga, yung kwento rin ng mga nilalagay mo dito, yun din yung kwento nung nandun sa pyesa mo sa kabila. Pero ang totoo po niyan, itong tsinelas ko na ito, ang pinakalaman po talaga nito is yung mga taong nakapagsuot nito, kada isa, kasama na sila sa kwento nito, sa buong obra na yan. Kasi nandun lahat yung na-experience nila sa buhay habang suot yan, saan sila dinadala nito. Kumbaga yung buhay nila, kasama na sila sa obra. Tamang malinis siya pero punong-puno siya ng kwento. Gaya nito, sabihin na natin itong tsinelas na to isa nanay, tapos yung sa isa sa tatay. Kumbaga yung kwento nilang lahat, nandito na. Ano ba sir nararamdaman niyo sir pag sa tuwing gumagawa po dito kayo? Maaliwalas, malaya sa isip. Kumbaga yung emosyon namin is, yung parang hindi kami, yung malayo kami sa magulo. Kumbaga, kapag gumagawa kami ng artist, lahat ng nasa isip namin na ililikha namin. Kapag nakatapos kami ng isang artwork, tatayuan namin yan eh. Ugali ko yun eh.
Parang, okay, ganda ng gawa ko. Ikaw mismo ang pupuri sa sarili mo, kung gano'n. Wala, masarap siya sa pakiramdam. Tapos, kapag nilabas mo na siya, makikita ng ibang tao, maraming hahanga, gano'n. Dagdag ulit yun sa amin para magpatuloy ulit. Lalo sa gallery, kapag yung tambayan lang ng isang tao, kahit isang minuto lang yan, tinititigan, masarap sa pakiramdam yan. Bali, ito na yung talagang routine ko eh. Pag minsan nangangawit na ako sa ginagawa ko, papasyal muna ako dito. Tapos yun, mangunguha na ako. Kung ano lang yung alam kong magagamit ko, yung matitigas kasi hindi na kaya eh. Parang ang hirap niya. Yung details niya, yun yung kinukuha ko. Pero yung loob nito, tingin ko hindi. Kasi merong mga tsinelas na ang baho ng loob. Tapos yung sumisipsip ng tubig. Yun yung mabaho eh. Yun yung iniiwasan ko. Baka maka-apekto sa art na ginagawa ko. Ang dami dito. Dati meron. Yung tipong parang isa lang yung makukuha mo, dalawa, ganun. Pero habang tumatagal, dumadami na ng dumadami. Kaya naiipunan din ako ng tsinelas. Naghahanap na lang ako ng parang lalagyang malaki para nandun lang sila. Titiisin mo yung nito, baho niya. Saka yung paglilinis, ayan. Parang yung maging maingat ka na lang din para hindi ka magkasakit. Kapag halimbawa dito, itong kulay na to napakadalang niya. Kaya yung loob nito matingkad sigurado ko. Tapos minsan yung ganto madalang, tinitipid ko. Hindi ko siya inuubos sa isang dikitan lang. Gaya nito. Napakadumi lang niyang tingnan pero kapag ginamit ko na to, kaya ko na tong linisin. Ito yung mga gusto kong nakukuha dito. Tutusin. Yung ang ganda ng kulay niya. Aangat na angat siya dun sa sa canvas kapag ginamit ko na. Parang siya. Yung ginagawa ko naman is hindi lang naman dahil sa pera. Ginagawa ko to, sabihin natin makatulong na rin sa akin. Tapos ambag na lang din sa community. Yung tipong dahil sa basura na to, meron akong mga taong nabibigyan ng inspirasyon, parang ganun. Wala, masarap lang talaga siya sa pakiramdam. Aalisan ko na siya ng dumi dito bago ko siya sabunin. Kailangan ko munang tanggalin yung yung mga karang niya.
ginugupit ko siya mano-mano. Kasi yung ibang part ng tsinelas, hindi ko talaga siya nagagamit. Pero ito namang mga tinatanggal ko na to, hindi ko naman siya itinatapon. Kumbaga, itinatabi ko pa din. Itong gaya nito. Parang sa susunod na araw o panahon, parang magagamit ko pa rin kasi siya. Pagkatapos nito, ganito, pagka alam kong sobrang dumi, pati ako mamaya maliligo na ako nito eh. No, kumakapit kasi sa katawan, parang ganun. Kaya kailangan ko ding maging ano, baka pagmulan ko pa din ang sakit to eh. Yun yung gusto ko yung parang makita ng ibang tao na ano, ayun, na mayroong halaga sa bawat piraso ng basura. Kukuha na lang ako ng yung ibang part nito, hindi na talaga siya natatanggal. Siguro dahil sa katagalan, nagmamantsa na talaga. Pero ang kinukuha ko lang naman dito is yung loob. Ayan ang ganda ng kulay niya. Mantingkad. Kung hanggat maaari, mas malinis, mas okay. Mas detalyado, mas maganda. Grabe yung dumi nito. Hindi na talaga siya natatanggal. Siguro dahil sa katagalan. Makulay. Parang ayun. Wala ka dapat. Parang aayawan. Makikita mo siya dito. Bakit na yun? Mataba. Malaki. Kapag natuyo na yung mga na-brush ko at yung mga nalinis kong mga tsinelas, dito ko na siya nilalagay. Kaya kung mapapansin nyo dito, may mga cooler. Lahat yan, ang laman yan, is mga hugas na. Naka-separate yung parang magkakalapit na kulay, mga black. Para kapag kukuha na ako, madali ko nang kunin. Mano-mano ko lang tong hihiwain. Masakit siya sa kamay, sa balikat, sa likod. Kasi maghapon ako naghihiwa. Tapos 1 week, minsan 5 days to 1 week. Hiwa lang ng hiwa ang ginagawa ko. Wala pala sila eh. Itong tsinelas na to, ang kukunin ko lang dito is yung loob. Kaya matik, yung labas nito, hindi ko na magagamit. Kasi may mga mantsa-mantsa yung iba eh. Parang ang pangit niya gamitin. Dati mabagal ako dito. Pero ngayon, ano na, alam ko na yung paraan kung paano ako mapapabilis. Nababagal lang naman ako dito kapag ano eh. Yung, alam mo yung tipong sobrang lambot ng tsinelas. Tapos ang hirap niyang hiwain. Ganito ko lang to hiwain. Tapos kapag gagamitin ko na siya, then magbabawas pa naman ako dito. Yung tipong ginugupit-gupit ko pa. Buti na lang sa tagal-tagal kong naghihiwa nito, kahit years ko nang ginagawa, di pa naman ako nasusugatan. Pero doon, sa pagiging kuko, napapaso, nababanlian, minsan naputukan pa ako ng sa minamadali kong pressure cooker. Pero dito, medyo safe naman ako dito.
Tapos yun, siyempre gagawa muna ako ng canvas. Naglalaan talaga ako dito ng pangbili o pera para kapag gagawa na ako nitong art nito, may nagagamit na ako lagi. Meron akong hinuhugot na pang emergency, ganun. Una, matic to ano eh. Nilalagyan ko muna siya ng black background para mas madali ko nang makita yung ano, yung parang mukha niya kasi madilim yung likod. Nung una, puti lang tong canvas ko. Tapos, nahirapan akong magkulay ng mga space niya. Ang dumi niyang tingnan nung una. Tapos, yun, naisip ko mag-black. Kaya para mas mabilis at malinis. Then, malinis siyang tingnan, gano'n. Sunod nun, mag-i-sketch na ako ng isang parang naisip kong bigla lang na gawin. Nag-e-experiment pa rin kasi ako hanggang ngayon eh. Kaya kung ano yung gusto kong dito, i-drawing na gano'n, yun na yung susundin ng tsinelas ko. Yan lahat. Tinutupit na doon sa lahat ng sinelas na ako. Sa isip mo na lang na tansyahan na lang siya ganito. Tapos meron din part dito na yung tipong makakagulo siya dun sa kasunod na ididikit ko. Matik yun, magbabawas ako dun sa una kong ididikit. Para kapag naglagay ako dito, meron pa akong space na magagalawan. Yung tipong hindi siya magiging pangit tingnan kapag nagdikit ulit ako dito sa mga wala pang nakadikit, parang ganun. Ganun yung proseso lang. Parang sa utak ko lang na ito, dapat to dito, parang ganun lang. Pero dito sa part na to, na parang abstract na to, galing na siya mismo sa imahinasyon ko. Kaya kung mapapansin nyo dito, wala siyang sketch. Kumbaga itong ginagawa ko na to is parang pure imagination na lang. Yun yung gusto kong ilabas dito sa ginagawa kong art. Parang nagbubuo lang ako ng puzzle hanggang mapuno ko siya. Ganun. Minsan may nagtatanong din talaga sa akin nun eh. Kinukulayan mo ba yan? Ganun. Sabi ko, hindi eh. Yan eh, parang puro. Parang ang sarap kasing isalin sa art ng sobrang puro na ikaw na mismo yung maglalaro sa canvas. Ganun. Masaya kasi malaya. Sobrang laya ng isang artist kasi wala kaming sinusunod na oras, wala kaming sinusunod na boss, parang ganun. Kumbaga, yung buong nararamdaman namin, nakapokus lang sa canvas. Ganun. Ako kasi inborn eh. Masasabi ko sa sarili ko inborn. Siguro maliit pa lang naman kasi mahilig na ako magbuting-buting-ting eh. Yung art lang na ginagawa ko dati na tricycle na napa-under ko, hindi ko alam na art yun. Kahit high school na ako nun, hindi ko siya alam na art. Ang nakatatak lang sa akin bilang art is mga painting. Yun lang yung alam kong art. Grade 3, parang naalala ko doon ako nag-start isali ng teacher ko eh. Saan? Na nutrition month yun eh. Yung parang meron lang kartolina tapos parang contest, ganun.
Bilang estudyante ng elementary, may mga teacher sa science, mga ganun, nagpapadrawing ng mga hayop. Ako yung nagdo-drawing mismo sa chalk, mismo sa blackboard. Yun yung parang gusto ko rin ginagawa dati. Tapos kapag may mga assignment na drawing, papagod nga ako nun eh. Pati classmate ko sa akin nagpapadrawing, mga assignment eh. Yung mga ganun, ganun. Kahit nung nung high school ako, nasasali din ako sa mga contest. Oh, tapos pupunta ka! Hindi na ako nakapasok ng college eh. Hindi kaya ng budget ng mga magulang ko. Kaya natambay ako nun. Nung naging natambay ako nun, nung pagka-graduate ko ng high school, doon ako nag-start mag-ipon ng mga sira-sirang TV, radyo. Yung mga pyesa nun, yun yung binubuo kong mga mini tricycle. Tapos napapaandar ko siya. Nilalagyan ko siya ng mga gulong, tapos dinamo, battery. Yan. Nabubuo ko yan. Mahirap kasi binata ako, wala akong pinagkukunan eh. Ang hirap niya. Tapos maswerte lang din ako kasi yung tropa ko, cook siya sa sislingan. Doon naman ako natutong magluto. Nahila niya ako sa sislingan. Hanggang sa nagkaroon din ako ng sarili nun. Dumaan yung taon, nagkaroon ako ng sariling sislingan. Sumugal ako nun na nangutang ako sa tita ko ng pampunan. Kaya lang, kulang. Siguro may 1 year ko lang siyang nahawakan kasi hindi ako ganun kapit sa pera ko na kinikita dati. Kaya nawala siya sa akin. Hindi ko siya napagpatuloy. Totoo lang gusto ko sanang maging cook talaga eh. Alam mo yung tipong gusto mo yung culinary. Nung nalaman ko yung presyo nun, hindi pala kaya. Maghihirap pala ako dito. Kaya may option ko rin. Pangalawang option, art talaga. Love ko rin naman ng cook. Love ko rin ng art. Yan na yung naging source of income ko. Diyan ko napag-graduate yung kapatid ko eh. High school to college, diyan na ako kumukuha ng pambaon niya nung nag-start ako niyan. Tulong sa bahay na parang panggastos, gano'n. Yun yung parang sabihin na nating ambag ko. Saya. Tapos, bukod dun, proud naman sila sa akin kung nasaan ako ngayon eh. Kumbaga, suportado nila ako dito. Sanay ka na. Maluwag kayo. Talagang hilig niya yung pagpipinte. Mga tsuhin niya sa tatay niya. Nagdo-drawing, marunong. Sa tatay niya. Nagdo-drawing, marunong. Natutuwa ako sa kanya kasi kahit ganito lang kami, napagtapos niya yung kapatid niya. Siya na lahat ng nag-asikaso ng kabuhayan namin. Bagong paligo kanina tapos tanggap na rin ako ngayon. Nung may sakit ako, parang namroblema siya. Gusto na nga daw niya magpakamatay. Sabi ko, pasensya na kasi hindi ko naman gustong magkasakit ako eh. Napagtyaga naman, mabait na natiis. Niniiyakan ko nga minsan na tuwa ako kasi buti nga ngayon napapahinga na siya kasi andyan niya yung tatay niya. Tatay na niya nagpapaligo sa akin, hindi na siya. Hindi na siya naabala. Sobra-sobra. Malaki proud ko sa kanya siyempre. Sa lahat ng anak ko, siya yung malaki na tutulong, nagsisikap, ganun. Nakakatulong din naman yung iba, kaya lang iba siyang iba yung kinikita niya sa ganun. Naisip ko tuloy kanina parang aalis. Parang gano'n. May pupuntahan ka ba? Paano ka makakaalis? Natutuwa din yung ibang tao sa kanya. Panay congratulations kung natutuwa sa kanya. Maraming natutuwa sa kanya. Mas lalo ako natutuwa. Mas lalo ako masaya kasi sumisikat na yung anak ko sa pagbati nila. Lahat ng bati nila.
sikat na raw yung may anak na daw akong artist, gano'n. Sabi ko nga, dapat lang makapag-asawa siya kasi hindi ko naman na siya maalagaan. Pag putol ako, siya pa nga inaalagaan. Yung ba sa batang yan, hindi niya iniisip pa sarili. Puro sa amin ng mga kapatid niya, akin, gano'n. Siguro, masaya rin naman siguro sila kahit hindi sila yung ipakita yung parang mismong rektang sasabihin sa'yo yung nararamdaman nila. Mararamdaman mo na lang sa mga kilos. Ganun na lang. Ganun na lang nila siguro napapakita sa akin. Kasi hindi naman kasi kami yung parang sobrang sweet. Parang ganun. Suportado lang nila ako dyan. Kumbaga, minsan yung gamit ko, naiwan ko kung saan, sila yung magtatabi. Bale dito sa mga painting ko dito, itong painting na dalawa, tapos itong tsinelas ko, ito yung mga isasama ko sa upcoming exhibit namin dito sa mismong Hagunoy. Bale, sa aming mga artist na taga dito, parang first time na mangyayari. Kaya gusto naming i-full force yung artwork namin. Kaya para sa akin, 4 tong ipapasa ko. Meron ako ditong parang yung pagkahilig ko sa bundok nitong nakakaraan, sinaling ko siya dito sa True Art. Yan yung parang disconnect to reconnect. Ito yung title ng piyesa kong to. Kumbaga, disconnect tayo sa reality, then reconnect tayo sa nature. Parang ganun. Ito yung laman mismo ng art. Tapos dito, medyo may pagka-political siya kasi alam naman natin yung bangko is parang mga upuan ng mga sabihin na nating mga politiko, ganun. Then, ito tayo yung mga tsinelas na yan na nakatali pa rin sa kahirapan. Buhol-buhol pa rin. Parang yung hirap natin is talagang hindi tayo makaahon. Bali, ang title ko dito, Paamot. Meron kaming salita dito sa amin na, iwan ko lang din sa ibang lugar kung may salitang paamot. Ang paamot dito kasi sa amin is parang nanghihingi ka ng konti. Konting tulong, konting ginhawa. Eto, meron ako ditong isang kandila tapos tsinelas ng nanay. Simple lang naman. Siya? Ang title ko dito is Ilaw ng Tanghali. Hindi lang dahil dun sa ilaw ng kumbaga, nakapokus yung painting ko na to dito mismo. Kasi para sa akin, ang nanay mismo, ang ilaw ng tahanan. Ayan, ito. Parang bakas dito sa tsinelas yung hirap o pinagdaanan ng isang ina. Bali dito naman sa bago kong ginagawa, experiment ko lang siya. Gusto ko lang maglabas ng iba sa mga dati ko nakakagawi ang gawin. Parang siya, may pagka-abstract. Dito sa piyesa ko na to, wala akong balak
pinturahan dito. Kasi yung mga nilalagay ko ditong kulay is planado naman para sa akin. Gusto ko yung nagre-render na ganun. Na parang gaya dun sa ginawa ko nung una na parang dagat. Kumbaga ano na lang to, parang part 2 o volume ng ginagawa ko na yun. Gusto ko lang magkaroon ng ibang muka yung ginagawa ko. Kung ibebenta ko to is nasa 10K. Ganun lang yung presyohan nito. Gallery price na yun. Kaya kapag nabili naman to, kalahati lang yun sa akin. Ganun. Ano to, 15 by 20. Ganun lang yung, ganun lang nagre-range yung mga pyesa namin. Kaya maswerte kami kung may magpapagawa. Pwede naman kaming magbigay ng percent na discount kung saan kami magsasalubong na presyo. Doon kami magkakasundo. Yun lang yung labanan. Maswerte kami kapag may nagpapagawa sa amin. At yung mga maliliit. Sir, ano po yung pakaramdam sir nung nag-viral kayo sir, na naging reaction yung sir? Masaya kasi mas maraming nakakita ng art ko. Yung tipong magbasa ka lang ng mga comments na positibong. Napakasarap sa pakiramdam nun. Makakabasa ka ng maraming positive comments. Ganun. Saka bukod dun, nandun mismo sa mga nagko-comment na yun, yung mga possible client. Yan, ganun. Gaano ba yung sir kalaking tulong sa pag-market ninyo and sa dami ng order sa inyo, yung nangyari pag viral ninyo sa online? Mas dumami po ba yung mga nag-order? Mas maraming makakapanood, mas malalapit ako sa kliyente. Mas lumalawak yung art ko na nakikita. Malaking bagay sa akin yun, sobra. Kaya ang ginagawa ko is kahit work in progress pa lang yung ginagawa ko, ina-upload ko na talaga yun. Ang exhibit ngayon sa Hagonoy is patungkol sa mga artists natin dito sa bayan ng Hagonoy, yung mga particularly mga painters natin. Merong grupo ang mga artists dito sa Hagonoy, which is Lunday Hagonoy, kung saan member si Sir Mar na kasamahan natin. At alam naman natin na si Sir Mar ay isa sa mga nagbigay karangalan sa Hagonoy pagdating sa paglikha ng mga arts. Napakahalaga po nito dahil ito po ang magmomotivate pa sa aming mga kababayan na sila pala'y dito pa lamang sa bayan tinubuan nila kinikilala na. Nakatutuwa po na may kababayan kami sa katauhan po ni Mar Perez na mula sa barangay ng San Pascual na mayroon pang hilig sa arts, hindi lang mahilig sa arts, kung hindi mahilig na rin po na sa kanyang pagmamahal para po sa kalikasan. That's the basura arts na gusto rin nating buhayin, na hindi man natin kayang mawala totally in an instant yung mga basura na kinakaharap natin. Pero sa kagaya ni Sir Mar na merong mga ganong passion pagdating sa arts na nakakatulong lalo na buhayin ng arts at the same time natutuhog na din yung kalinisan na meron kami dito. Napakalaking tulong yun sa amin na para mabuhay yung pagmamahal sa bayan at the same time yung pagmamahal nila sa arts na pwede talagang magkaroon ng obra maestra sa basura na hindi lahat ng nasa basura talagang for disposal or for good na.
Parang para sa akin, art na rin yun. Basta naibuhos mo din yung buong oras mo. Parang gano'n. Siguro, lifetime ko lang gagawin to. Kasi dito ako malaya. Kanya, diyan naman siya masaya eh. Hindi na kami kumontra. Napapakinabangan pa naman niya. Sumisikat pa siya. Nakikilala siya dahil dyan. Natutuwa siya. Natutuwa ako siyempre. Proud ako sa anak ko. So sa kagaya nila Sir Mar, kaya namin siya nag-come up na ganito. Gusto namin silang ma-recognize, gusto namin bigyan ng pagpapahalaga yung mga nai-contribute nila, hindi lang sa bayan ng Hagonoy, kundi sa buong Pilipinas. Ang may papayo ko lang sa kanila, sa mga young artists na sisibol siguro or nagkakaroon ng hilig sa art, sipagan lang nila. Then, experiment nila lang yung mga gusto nilang gawin sa art nila. Kasi ang art is walang shortcut. Kailangan nasa tamang proseso ka. Kaya kailangan maging masipag ka. Kumbaga, tuloy-tuloy pa din. Experiment lang nila, then treasure nila yung art. Makukuha nila kung ano yung gusto nila.